Nais ni Juan na malaman at maintindihan ang mga bagay-bagay. Marami siyang itinatanong tungkol sa mga bagay na nakawiwili. Ibig niya mapanghimasukan ang mga bagay, maging ang mga nasa loob noon, upang malaman kung ano ang nilalaman at kung paano gumagawa o umaandar ang mga yaon. Dahil sa bagay na ito, kaya kung minsan ay tinatawag siyang si Huwang Mausisa. Minamahal si Juan ng kanyang ama at ina, at nang makita nilang sabik siyang matuto ng higit tungkol sa mga bagay-bagay ay nagpasayang mainam sa kanila. Gayunman ay binabalaan nila siyang maging maingat sapagkat kung minsan ay mapanganib ang pagiging mausisa. Hindi niya palagi maunawaan kung bakit sinasabi sa kanya ni ama at ni ina na huwag gagawin ang ilang mga bagay at binabawalan siyang humipo ng ilang mga bagay. Isang araw ay pinanood ni Juan ang kanyang ina sa pagtalop ng ilang santol sa pamamagitan ng maliliit na kutsilyong pangkusina. Tinalupan niya ng palibot ang isang santol hanggang sa ang buong balat ay matanggal na sa isang mahabang piraso. Pagkatapos ay tinalupan din sa gayong paraan ang isa pa. Iniisip ni Juan na iyon ay isang bagay na nakakatuwang gawin. Kaya ibig din niya magtalop ng isang santol at balatan sa isang mahabang piraso, gaya ng nakita niyang ginagawa ng kanyang nanay. Inabot ni Juan ang kutsilyo nang iyon ay ilapag ng kanyang ina. Pinagbawalan siya ng kanyang ina na gumamit ng kutsilyo. Nalalaman niyang ang mumunti niyang mga kamay ay hindi pa bihasa upang gumamit ng gayong katalas na kutsilyo at hindi mahihiwa. Sinikap niyang maipaliwanag sa bata kung bakit hindi ligtas sa kanya ng mga has magtalop ng santol sa pamamagitan ng matalas na kutsilyo. Subalit, ang paliwanag ni ina ay hindi nakasiya kay Juan. Ang akala niya ay higit niyang nalalaman ang kanyang kakayahan sa paggamit ng kutsilyo kaysa sa isip ng kanyang ina. At isang araw ay pinayagan niyang ang kanyang pagkamausisa ay makaakay sa kanya upang suwayin ang kanyang ina nang iwan noong ilang saglit ang kusina upang gumawa ng isang bagay sa ibang lugar. Madali niyang sinunggaban ang matalas na kutsilyo at isang santol at madali niyang tinalupan. Matigas ang balat ng santol at idiniing mabuti ni Juan ang kutsilyo roon. Talaga nga na ang dulo ng kutsilyo ay makahiwa sa balat ng santol. Iyon ay madaling tumagos sa kalamnan sa ibaba. Mahigpit na hinawakan ni Juan iyong santol ng kanyang mga munting daliri at tumagos ang kutsilyo sa isa sa mga yaon. "Nanay! Nanay!" ang sigaw ni Juan at saka nagpasimulang umiyak. Matuling tumakbo si ina sa kusina at nakita niyang umaagos ang luha sa mga pisngi ni Juan at tumutulo naman ang dugo mula sa kanyang daliri. Sa kabutihang palad naman ay hindi totoong malaki ang naging sugat. Ang nanay din niyang sinuway ang nagbenda sa dumurugo niyang daliri, humalik sa mga pisngi niyang basang luha at niyapos siyang mahigpit. Mahal na mahal siya ng kanyang ina at masakit na masakit sa kanyang loob na isiping pinag-alinlangan ang kanyang anak ang kanyang pag-ibig sa pagbabawal sa kanya ng paggawa ng mga bagay na mapanganib. Sabi sa kasabihan na ang kalikutan ang pumatay sa isang pusa. Ang ibig sabihin noon ay mapanganib ang kalikutan kung hindi mapipigilan. Ginamit ni Satanas ang pagiging mausisa upang akayin si Eva na suwayin ang Diyos sa pagkain ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy sa halamanan ng Eden. Ginagamit pa rin niya ngayon sa mga batang lalaki at babae ang pagiging mausisa upang suwayin din ng Diyos upang maipahamak nila ang kanilang mga sarili at ang iba. Ang pagiging mausisa ay isang bagay na mabuti kung yon ay nag-aakay sa atin na pag-aralan at matutuhan ang bagay na mabuti para sa atin. Subalit kung yon ay nag-aakay sa pagsuway, iyon ay mapanganib.